Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, dito tayo sa mga trending videos sa FB, no? Video number 1 na pinasa sa akin. Na-reactan ko na yata ito before, lumang video na to. Tama ba ako? Lumang video na to. Ito yun, no? This is my daughter. Hello. My daughter. I marry your daughter. I marry you. Nakakasal ka raw niya lang. I marry your daughter. Come here, daughter. I think she's a little too young. How old is your daughter? Oh, Gina, wala. 20? 21. 21. Daughter, come. You're coming with me. Let's go. I take you. I take you. I take you back to America. Hey, hey, hey. Oh, that's your son? You're not. Single mom. Alam ko may ano yan eh, may ano to eh, may yung full video nito na panood ko before. Parang nireject siya nung ano, na-reactan ko na to before. Pero classic ito eh, no? Classic ito ng image ng isang Filipina gold digger, no? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng Filipina ay gold digger. Pero nakakalungkot, 'di ba? Kung hindi man kalahati, baka majority pa ng Pinay ay ganyan. Hindi totoo 'yan, real talk. Meron naman ako makilala na talagang ano, independent women, yung talagang na-inlove yung foreigner dahil masipag, dahil ano, hindi yung magpapabuhay. Pero karamihan ano, yung pag nakakita ng AFAM, feeling nila yun na yung opportunity eh. 'Di ba? Parang nakakalungkot nga lang, then mapapanood mo sa Raffy Tulfo na nirereklamo siya nung ano, nung foreigner, 'di ba? Na inubos yung pera. Nakakatawa, pero at the same time, bilang Pinoy nakakahiya din, no? Parang ano eh, ganyan ba yung standard ng ano, ng mga Pilipina ngayon? Tapos sa comment section parang nagtatawanan lang yung mga tao na parang normal na yung ganyan. Nakakahiya, no? This is my daughter. Hello. My daughter. I marry your daughter. I marry you. Nakakasal Tuwan-tuwa eh. Ay, Mario! Tuwan-tuwa yung si nanay eh, no? ka raw niya lang. I marry your daughter. Come here, daughter. I think she's a little too young. How old is your daughter? Oh, Gina, wala. 20? 21. 21. Daughter, come. You're coming with me. Let's go. I take you. I take you. I take you back to America. Tapos biglang umiyak yung ano. Oh, that's your son? You're not my wife. Hindi, at least ano, honest lang si ate. Sinabi eh, no? Ay, Diyos ko naman, ating mga kababayan. Wag naman ganyan, di ba? Nakakahiya. Anyway, next video, ano to? Ay, regarding sa Cebu. Sabi ko na dito, OCD officer in charge laugh when questioned about whether the damaged buildings in Cebu following the 6.9 magnitude earthquake were the result of substandard practices. Sir, sabi nyo nga, nagpadala na rin ng mga EWH dun sa, lalo na sa Bogo City, since marami ring mga infrastructure po na nag-collapse. As early as now, tinitingnan nyo ba kung may dahilan din na baka substandard yung mga structure po? Ba't ka matatawa? Eh, totoo din naman eh. Yun naman talaga. Alam nyo, minsan napapansin ko, yung Mother Nature yung ano, gumagawa ng way eh. Para i-expose yung ganyang bagay eh. 'Di ba? Tingnan niyo yung tulay. May tulay sa Cebu na ano na nakasurvive eh. Ibig sabihin ang tibay ng tulay na yon.
Anong tulay ba yun? Japanese yata yung contractor nun eh. Mga Japanese engineer yung tumira. Na talagang ano, ang ganda ng... Ito yun oh. Ayan oh. Stronger than the quake. How Japanese engineers make Cebu's iconic bridge unshakable. Ito ba yung ano? Ito ba yung naano natin nung kahapon? 'Di ba? Mali yung term na ano, na unshakable. Nag-shake yan, syempre. Lumindol eh. 'Di ba? Nag-shake yan. Pag sinabi mo kasi unshakable, hindi siya mayayanig. Nayanig yan. Kaya lang, ano, matibay. 'Di ba? Kasi 'di ba, yung tulay na yan dinesign lalo na yung anong movie ba yung napanood ko? Or hindi movie eh. Yung nagkaroon ng earthquake or typhoon. Hindi pag Amerika hindi typhoon ano, hurricane. Yung parang bridge yata sa US yun na gumaganon-ganon. Talagang dinesign yun na ganun kalambot para umano siya sa hangin. Hanapin natin sa YouTube yun Parang nakita ko sa YouTube yun eh. Diba? Ibig sabihin, doon na, yun ang part na nakakahiya, ano, yung mga foreigner na engineer, ang galing ng pagkakaano nila, pagkakagawa. Samantalang, anong tulay yung ano yung bumigay? Yung dinaanan lang bumigay na. Nakakahiya naman yun. Diba? Tingnan natin. Mhm. Ah... wala eh. Ang ang laman ng Meta ngayon yung ano eh, yung Cebu, no. Anyway, move on tayo mga kababayan ko. Diyan nagiging katatawanan na lang ano, yung pagdating sa ganyan, yung pag tinanong. Next. Nako, sabi ko sa inyo eh. Madadamay din ito eh. Imposibleng hindi siya madamay kasi panahon ni Duterte DPWH secretary to eh. Ayan oh. Sabi ni Jesus Crispin Remulla, nasa 18.5 billion na halaga ng proyekto sa Las Piñas ang na-award sa pinsan ni Villar at lumalabas na prohibited interest umano ito. Nako. So meaning, may ano, di ba kumanta daw si Diskaya doon, nag-tell all. Baka isa ito doon, ano. Kaya pala ito tahimik lang sa ano, si Mark tahimik lang eh. Senador pa to, di ba? Senador pa siya ngayon. Kaya pala ito tahimik lang sa isang tabi eh. Nako, yari ka. Ano ka pa naman, DPWH ka nung panahon ni Tatay Diggs. Diba? Kaya mas maganda sana i-public yung ano, yung hearing sa ICI eh. Diba? Para first hand nating marinig yung ano, yung sinasabi ng mga kumakanta doon. Kasi pag ganyan, syempre, second hand information na lang yan. May chance na hindi na accurate yung information na mapupunta sa atin, di ba? Anyway, next. Ito, nakita ko to. Post ito ni Aaron Villaflor. Ito yata yung ano eh, ano ba siya ngayon? Board member yata ito ng ano eh. Ng, tingnan natin ha. Aaron Villaflor. Aaron Villaflor. Board member yata siya ng ano eh, ng Cebu? Tingnan natin, ano ba siya ngayon? Ay no, hindi pala Cebu, sorry.
Board member Aaron Villaflor. Tarlac. Board member siya ng Tarlac, hindi pala na Cebu, sorry. Kasi na ano siya, oo, natatandaan ko na ito, artista ito dati. Siya pala yun, Aaron Villaflor. So, kumandidato siya, no? Parang kabatch yata ito nila, nila Joros Gamboa ba? Tama ba ako? Oo, artista to. Then, ngayon, umaatikabong controversy. Dito sa post na to, oh. Sorry ha, hindi siya Cebu. Pray for Cebu yung post niya. Pero board member siya ng Tarlac. Ang nakalagay dito, dasal para sa Cebu, sama-samang lakas sa gitna ng pagsubok. Taos-puso po ako nakikiramay at nananalangin para sa lahat ng naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu at mga karatig na lugar. Sa gitna ng takot at pinsala, naniniwala akong ang pagkakaisa, malasakit at pananampalataya ang magsisilbing ilaw ng bawat pamilyang nasalanta. Nais kong ipagdasal ang mabilis na pagbangon, kaligtasan ng lahat at agarang aksyon mula sa pamahalaan at mga ahensya ng serbisyong panlipunan. Sama-sama tayong manalangin para sa kaligtasan at mabilis na paggaling ng Cebu. So, ito yung binabash na post. Diba? Now, tatanungin nyo ako, may masama ba dito? Feeling ko wala naman. Pero, medyo may pagka-epal kasi. Kasi tandaan mo, yung problem natin ay sa Cebu. Ano ka doon? Hindi ka kasali doon. Kaya dapat, hindi ka ano to trapo style to men eh. Di ba, tinatanong yung mali ba yung ginagawa niya? Wala namang mali. Kaya lang, nakaka-epal kasi. Parang pag ganyan, isang tabi muna natin yung mga pamumulitika. Kasi for me sa akin, uri ng pamumulitika to eh. Yung ipaskill mo yung yung mukha mong nakaganyan, nakapost pa ng ganyan. 'Di ba? Na halatang ito kasi ang pangit dito, men. Yung picture mo na yan, halatang nagpa-picture ka ng nakaganyan talaga para sa purpose na pang-post. Okay lang sana kung ganito eh. Ang pinost mo na picture dyan, yung candid, yung let's say halimbawa, nagsasalita ka dun sa, nagpa-public speaking ka, no? Yun, yung ganon. Pero ito, halatang nagdrama ka nito na gumanyan ka, tapos nagpa-picture ka. Napaka-artificial niya kasing tingnan. Hindi naman siya masama. Kaya lang, napaka-artificial niyang tingnan. Parang nakaka-plastic. 'Di ba? Hindi na umuubra yung mga ganitong style eh. Medyo na ang mga tao ngayon eh. Medyo sawa na sa ganyang estilo. Kaya kung halimbawa napagsabihan ka ng hindi maganda, wala eh. Yun talagang tingin ng tao. Kasi kung wala namang mali dyan sa ginawa mo, katulad ng sinasabi ko, maybe sa iba, na sila tingnan, na bubulshitan silang tingnan. 'Di ba? Maraming nagsabi na na epal to eh. 'Di ba? Kung titingnan mo doon sa mismong post, asa ba mismong post nito? Picture na lang pala. Binura mo ito, 'di ba? Binura itong post na to eh. Kaya kung titingnan mo yung page niya, wala na to. Parang natamaan din siya. Kasi nga kung talagang wala naman talagang mali, ba't mo buburahin, di ba? Sa akin, kung may, yung sinabi ko kanina na walang mali, wala ka naman nilabag sigurong dito. Kaya kung nasabing walang mali, wala ka naman nilabag na rules. Hindi naman bawal yung ginawa mo, di ba? Nasa sa iyo naman yan kung titigasan mo yung mukha mo na total, hindi nga naman bawal, di ba? Pero syempre, may masasabi yung mga tao sa'yo at sa gusto mo eh.
Nasa public mo kasi pinost yan eh. 'Di ba? Pwede siguro yung gumawa nitong post mo, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung candid shot na lang. Yung let's say, siyempre marami ka naman sigurong picture nun, di ba? Ako maghahanap ng picture para sa'yo. Yung hindi halatang inano mo, kasi parang dinramahan mo yan, men eh. Aaron Villaflor. Marami ka naman picture na nagkalat na ano dyan, na hindi parang namumulitika ka. Yung talagang napicturan ka, no? Picture mo during campaign, pwede. Campaign. Wala akong makita eh. Tignan natin sa Google. Hindi, tulungan natin si Sir Aaron ha. Ay, kahit ito maganda to. Yan o, kahit gan lang naman ang ilagay mong picture, tapos nandyan yung caption mo na ako po ay nakikidalamhati sa mga taga Cebu. Bla 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 bla. Okay na ito, itong picture na to. Hindi mo na kailangan magdrama nung nakaganon pa. May mga picture ka palang ano dito eh, mga okay eh. Ito men, tigil-tigilan nyo to, yung mga ganyan. Well, hindi naman bawal, no? Pero yung mga ganitong picture, nakaka-plastic kasi ito eh. Parang may template ka na sa mga post na ganyan eh. Ang dami mo palang ano eh. Pwede rin. Ito nga, nagawa nilang mag-post oh. Na kunyari, board member Aaron Villaflor, New Gen Z, nagbigay ng suporta sa estudyante. Okay yan, yung ganyan oh. Katulad nito. Parang may template siya no, sa mga ganito. Diba? Ang pinaka-perfect nga niyan, ano eh, yung kanina. Ano ba yun? Ito oh. Okay ito eh. Ito, at least hindi mo sinadya. Tapos dito ako maglagay ng caption. Diba? Hindi siya, ito, pwede rin to. Next issue. Ano pa ba yung next issue natin? Ito, another, ano naman, si Smart Fit. Itong Smart Fit na to, regarding ito sa, yung sa mga diet, ano? Tama ba ako? Mga tungkol sa pag-gym. Ito, yun ba yung content niya? Tingnan nga natin. Smart Fit. Na ano na naman sa kontrobersiya. Yung epalan kasi pag-aaralan eh. Di ba? Oo, tungkol sa fitness yung ano niya, yung content niya. Ayun o. Puro mga ganyan ang content. Water. Mga sa tips, di ba? Tungkol sa tips. Ito kasi ang problem dito sa pinost mo, men. Di ba? Yan o. Magnitude 6.7 earthquake sa Cebu ngayon. Mag-ingat po tayo. Parang minamak mo kasi eh. Minamak mo kasi yung naranasan ng taga Cebu eh. Kung tutuusin lang, mas gusto ko pa yung post ni Aaron Villaflor eh. Kahit na kaplastikan yung nakaganon siya. Mas naaangkop pa yun kaysa ito men. Hindi ko alam kung ano yung gustong patunayan nito eh. Na may dala-dala kang itlog dyan. Tapos yung, ano ba yung dala mo na yan? Tapos nakangiti ka pa dyan sa hindi siya ano. I know, wala ka namang masamang ibig sabihin dyan, no?
Pero may tinatawag kasi na pagiging insensitive eh. Kahit ako, nagagawa ko din yan. Yung maging insensitive. Sometimes, pagka hindi ko alam, may mga nasasabi tayo na nakakasakit pala sa ibang tao, di ba? Kung ako sa'yo, nag-apologize ka lang. Madali lang naman yan, mag-apologize ka lang, di ba? Hindi naman, hindi mo naman gusto yan eh. Kaya, next time, iisipin muna natin ipopost. Kasi sa social media, men, open for interpretation sa lahat eh. Kahit ako din, may mga ginawa din ako dito sa social media na sinadyang i-misinterpret ng iba. 'Di ba? Kaya talagang doble ingat ka dito eh. Lahat tayo walang ligtas sa social media eh. Pero ito talagang post mo, talagang hindi ka nag-isip dito. Naniniwala ako na wala ka namang masamang ibig sabihin, pero naniniwala din naman ako na hindi ka nag-isip nung pinost mo to. Di ba, men? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.